Balikan nga natin yung sinabi kahapon ni Baste patungkol doon sa impeachment ng kapatid niya. So sabi niya ganito, gusto nila may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason na impeachment na yan. So, yun. Well, we are not going to elaborate about the impeachment dito. Sapagkat alam ko, kabisado nyo na yan, you understand it very well, kung bakit nasa saligang batas yan, at kung sino-sino bang government officials ang pwedeng applyan ng batas na yan. And I'm sure also that Baste knows and understands this provision for Constitution very well. Kasi una, public official siya di ba? Mayor siya ng Davao. Ngayon, yung kapatid niya na subject of impeachment sa Senado sa ngayon ay Vice President. Tatay niya naging President. So, ang kapatid niya si Pulong, Congressman. So, yun. Ngayon, dito sa statement niya na to, meron akong napansin, Unang-una, malinis, walang mura. Etong taon na ito, kabisado na natin to Sa tuwing magbibigay ito ng public statement, may kasamang mura lagi, against the president or even, sa government. Hindi nawawala yan So, parang nasa dugo na yata nila yan, na kapag may sama sila ng loob sa isang government official, talagang minumura nila. Pero dito sa statement na to, malinis, walang mura. So, pangalawa, walang foul word, o offensive word. At alam naman natin yung paborito nilang foul word, magkapatid, pati na yung tatay nila, yung salitang BANGAG, na against the president. So, yun lagi. Pero dito wala, malinis, walang ganong foul word. So, sa akin, kaya naman pala niyang magbigay ng sentimiento o saloobin, patungkol sa mga nangyayari sa gobyerno. And especially now that the Vice President, his sister, is facing the impeachment trial sa Senado. Kaya naman pala niyang magbigay ng statement na malinis, di ba? So, dapat noon pa nila ginawa yan. Siya, pati na yung kapatid niya. Kasi government official sila So, at isa pa, ang lagi nilang minumura noon at pinapatawan ng offensive or foul word, yung pinakamataas na official ng gobyerno natin na hindi maganda, at hindi akma sa sitwasyon at lalong-lalo na sa atin, sa ating kultura bilang mga Pilipino. So kung talagang nakasanayan na nila, ang walang habas na pagmumura at pagbibitaw ng mga foul words or offensive words, gawin na lang nila in private.